Ay, si Ma'am. Bata pa pala si Ma'am Oda. Ganda, no? Hello, Ma'am Oda. Parang ano to, ito na yung pinapangarap ko. Ito Oy! Kumusta Hello po. po? Ay, natutuwa Bata naman pa po pala ako. kayo. Opo. Kaibigan ko po si Oo si nga, Juliet. so, Na, Juliet. oo. Ma'am, Oo. Natutuwa ako, sabi ko, ay follower niyo ako na. Talaga? Oo. Tapos sabi ko ganun, nangangarap ako, sabi ko pagdating ng araw, sana ma-interview ako. Oh. Para eto na pala yun. Kumusta po? ay, Ito po, sabag meron akong... Grabe naman. sa'yo. Grabe. Saan mo nahanap yung picture? Talagang ano po, pinaano ko yan. Kasi talagang ano po ako, hindi nga ako ano ng TikTok. Talagang agribusiness lang po ang ano YouTube ko. talaga. YouTube talaga. Sabi ko, noon, nung time na nga ng pandemic, sabi ko, ganun doon po ako nag-start na mag-ano ng YouTube. Kasi nga, sir, di ba, wala tayong magawa nung panahon na yan. Tapos sabi ko, ala, bakit very, inspired talaga ako. Sabi ko, ganun, bakit sila? Bakit nagagawa nila to? Sabi ko, sana ako din pagdating ng araw. Pero, yung farm kasi hindi pa po ganito nung mga panahon na yun. Nung 2020. So, ang laki na ng improvement dito ngayon. Kumusta po ang ano nyo, ang biyahe po ninyo? Ayos naman po, kahapon pa kami. Okay. Nag-overnight na kami sa Subic para maaga mag-start. Okay. Yung shoot kasi 3 yung appointment today. Kasi kung manggaling pa kami Manila, hindi na yan matatapos. Okay. Parents ko po, yung daddy Ay, ko po, farmer, hello, sir. ano po siya. Ayun din, follower ni Bart talaga. Sir, kumusta po? Sa YouTube. Si Ma... Ganda. Ano pa? Kapatid ni Ma'am Oda naman. Oo, sister Ay, ko. hello, Ma'am. Ma'am Ope. Sumama itong kaso ko, mabait po ito. May guest yata kayo? Ano po, nag-farm visit po ang Pampanga State University. Kasi po sila yung tumutulong sa akin dahil yung mga tinanim ko po dito, sweet and sour tamarind na mga grafted. Grafted. So sila po yung expert. Technology nila yun. Opo. Oh, I see. Oo, technology talaga nila. Yan, interesting po yung topic natin ha. Sweet and Sour tamarind. Yan. Kasing sarap ba yan ng Bangkok? Ay, Mas masarap pa? mas masarap. Yung ano daw po kasi natin, yung ang Bangkok, sobrang tamis. Yung wala na talagang Oo. asim, no? Sa atin, yung... Mix. Parang opo. Lamang yung tamis pero meron Yes. pa ring asim. Yun po ang ano po, yun ang sinasabi po nila. Kasi po, eto mga tamarind, 3 years pa lang po. So hindi pa wala pang talaga. bunga. Namunga po siya, etong season niya, kaya lang konti pa lang po kasi hindi pa talaga siya yung season. I mean, yung matured. Oo. 5 years daw po talaga. I see. So waiting pa ako ng 2 years pa. 2 years pa. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Kasi na-inspire po ako doon na sa pinapanood ko sa agribusiness. Nagkataon naman po na yung farm visit nila. Sabi ko, nag-request din kasi ako noon, last month pa, na ma'am, pwede bang pa-inspect din para alam po namin yung gagawin namin. Kasi sa totoo lang, sir, hindi rin kasi ako farmer. Parang naisip ko lang po nung panahon ng pandemic. Dahil, eto po kasi, makikita niyo pa, talahib po wala. At pinasok po kasi ako ng land grabber noon. Opo. Kaya, syempre, pag pinasok ka po na, anong gagawin mo? So, medyo magulo yung mga panahon na yon. Kaya, nakapag-decide ako na mag-start na ako mag-develop. Nabawi mo yung mga Opo. lupa? Opo, yung taas kasi niyan, yan yung secondary dike. Pag umakyat po tayo dyan mamaya, makikita nyo yung buong area po yan. So, dyan po sila naka-squat nung mga panahon na yon. Ba't mo may dike? Daanan ng lahar? Di po ba pinatubo kami? Malapit po kami pinatubo. So, ang ginawa po ni government, tinambakan niya, parang bundok po yan, mataas po yan noon. So, pangharang
baka mamaya malubog po kami. Mm. Siyempre yung mga lahan, kung mga tubig, kung ano man po yung pupunta. Eh di po ba merong isang town dito? Kasi ang katabi po namin is San Marcelino. Merong po lumubog dyan na, na lugar. So ngayon ginawa po yan. Mahaba po yan, secondary dike. Tapos matagal na po, 30 years na po nakalipas. So, Nag-settle na. pakilala ko kayo, sir, muna. Ay, sige po. Sa mga bisita po natin na taga Pampanga. Hello po. Hello po, si Ma'am Warlina. Ay, hello mo. Opo. Body po. Si Sir Carlo. Sir. Subscriber po. Ay, salamat po. Salamat. Ano mo? Yung mga staff na From dyan. PSAU po, Pampanga State Ayan. University. Oo. Alam ko yung Visit. campus niya. Di po. Nakapasyal na po kayo or... Nadaanan lang. Hindi pa. Ay, opo. Opo, opo. Gusto namin makakulab ang mga state youth. Sige po, invite po namin kayo. Ay, sige, sir. Sa university namin. Sophia, may mga bago tayong victims. Timing naman po yung yung visit. Opo. So, yun po, si Ma'am Roda po, isa sa partner natin sa isang project. Yeah. So, all about pagsasampalukan na. Oo nga eh. May pala kayo, may technology pala kayong ganon. Yes po. Galing. Versus po pag sinabing Sampaloc, Pampanga State Agricultural. Talaga yan. Oh, I see. And sarili nating yung breed. Hindi galing abroad. Develop niya talaga. Pero meron din po kaming selection ng mga tamarin, sweet tamarin from abroad. Pero meron kaming isang pinagmamalaki yung Aglibot sweet tamarin. Only variety registered Interesting. under NC. Sweet tamarin po. Not only sweet po, pati sour meron tayo. Pati sour. Ongoing po yung process sa pag-register ng mga sour line. Sige ma'am, Sige. mag-tour tayo. Sige po, eto po kasi sa area po na to, sir, sweet tamarind. Sige po. So yung sour nandun sa Nandun sa other side naman. Halika ma'am, sama po kayo para. Sama po kayo. Sino nag-open sa'yo ng idea for tamarind? Ano From po, ito lupa po kasi nabili namin 2011. Sa lolo ko din. Ay, father-in-law ko po. Ngayon, pinabayaan ko po siya. Pero ang nagsasaka dito yung uncle ko kasi siya po yung mahilig magtanim. Ngayon, nung 2020 nga po, nung time na pumasok ang land grabber, so kailangan ko na mag-develop. Sabi nung sister-in-law ko, siya po kasi yung dating USEC ng DOST. Opo, USEC siya ng DOST. Ngayon, dinala po niya ako sa mga iba't ibang state universities. Ngayon, sabi niya, itry mo kaya ang Sampaloc, bago lang kasi ito. Kasi pag nag-boom ang Sampaloc, ikaw ang number 1. Diyan sa technology nila na yan. Sabi nung sister-in-law ko, pumunta ka doon, mag-inquire ka. Sabi niya sa akin, tanungin mo about Sampaloc. So talagang dahil gusto ko nga pong i-develop, punta ako doon. So na-meet ko sila Ma'am Warlina at saka si Sir Maliwat. Sabi niya, sige, kung gusto mo yan, inspect natin. Total may program ang PSAU na okay. Yung mga seedlings na sour, parang free po siya. So kung bibili ka, parang nasa po yan nasa 100 plus. Per seedling. Oo. Pero nagkaroon kami ng MOA na parang babayaran mo din siya after 5 years kapag kumita ka. Maganda na yun. Good deal yun. So, po yun, sir, grinab ko talaga yung opportunity na yon. Pero itong sweet na to, binayaran ko po. Itong sweet. Oo. So ganito talaga, ito ang itsura ng 3 years old. Opo, Na grafted. grafted. So, eto po sir, may mga bunga na po siya, pero konti lang. Na-harvest na rin namin kasi etong sweet sir, maliit pa lang talaga. Wala nang asim. Pag kinain mo talaga siya, andun yung taste mo na Sampaloc na matamis na siya. Hindi siya kagaya ng sour. Ang sour sir, di ba? Hanggang kahit mahinog yan, sour talaga. Ito siya. At ano po yan,
Pag nakita mo kasi ang sour and sweet, parang iisang itsura niya. Ang itsura. Oo. Pero ang ano po kasi niyan, yung grafted po niya, mapapansin niyo po yung ilalim, sir. Ito po yung ano niya connect po Yan niya. yung, Ito po, makikita niyo parang makinis po siya. Mm-mm. Pero yung dito po niya, rough po talaga. So yan po. Ngayon, ang gagawin po is lahat ng mga tumutubo dito, Sa baba. kailangan ikakat po Tanggalin. yan. Oo. Kasi wala na pong ano yun. Wala nang, yung nutrients kasi kailangan niya nandito siya. So, ito po, yung ito ang mga sweet. Kung mapapansin mo, sir, yung iba, mga maliliit, ano lang po yan, katatanim lang po last year yung banda po doon. Ni-intercrop mo meantime. Opo, yan din po kasi. Sir, kasi ang problema, siyempre seasonal po to. Wala ka naman magiging income. Wala kang income. Apo. So, in-advise din po nila na integrated farming, diversified dapat. So, yung mga nakatanim po dito ngayon, ito yung watermelon. The other side naman po, yun yung mga ampalaya. Katatanim lang to po nung last month, January 20. So, ito po siya. So, ito mga bago lang po to. Ilang, ano to ma'am? Ilang months ito? Eto, sir, ano po to? Last year po. 1 year? Wala pa, sir. Wala pa. Parang Mabilis August. din, ha? Opo. Lalo pag naaalagaan mo siya, kailangan dilig. Dilig. Oo. So, ito po, yung area na nakikita nyo, sir, ito po yung sweet. Sa kabila po nito, pag umakyat po tayo, sir, ma'am, makikita nyo na, kahit mapanawin natin, lahat po nandun ang sour. Kasi hindi po siya pwedeng Magsama? Bakit po? Crossbreeding? Yeah, opo. Yun po ang Gusto explanation. mo mag-sombrero, ma'am? Hindi ka... Ayan. Interesting, ha? Opo. First time ako maka-encounter ng sampalok na fina-farm. Kaya nga po di ba, ano po, sir, talagang fina-follow ko kayo. Sabi ko, bakit? Walang tamarind. Kaya sabi ko, naku, ito na yata yung pagkakataon ko para ma-interview. Ito na yata yung ano ko. Hindi ko rin nga po, sir, akalain na mapupunta ako sa ganitong trabaho. So ano yan, ma'am, nag-work ka pa as nurse until now? Hindi na po. Dati po kasi sa social security system po ako nag-work. 25 years. 2021, nag-ano po ako ng optional retirement. Kasi sabi ko, gusto ko mag-farming. Okay. Kaya lang po, napasok ako sa politics. Ano po ako ngayon? Municipal councilor po ako dito. Nanalo. Sinubukan ko lang po na sabi ko, subukan ko kayang mag-run ng councilor. Total, public servant na ako for 25 years. Tumutulong na ako sa tao. Bakit kaya sabi ko, mag-try? Oh, I see. Sabi ko, kung para sa akin yun, ibibigay yun ni Lord. Sabi ko gano'n. Oh, I see. Kasi ano naman, sir, nanalo naman po ako. Kaya, eto. Busy pa rin. Busy. Kaya nga po sabi ko, pagkatapos ko po sa munisipyo, pupunta po ako dito, hanggang maghapon, ikot-ikot. Kasi parang, syempre, alam niyo naman, sir, pag nasa farm, sa akin very relaxing. At yung mga gusto ko kasi marami akong pangarap, sabi ko. Hindi lang ito, kasi sayang ang lupa. Aanhin mo ang lupa kung di mo i-develop. Yun ang nasa ko. At meron kasi akong isang anak, yung bunso, na gusto niya po talaga ng farming. So, sabi ko, umpisahan ko nang i-develop para pagdating ng araw, tutuloy na lang niya. Tutuloy na lang nila. Yun po ang talagang nasa mind ko po. Para malilim tayo konti, ma'am. Ayan. Na magkwentuhan. Ayan. Ito sir, ito parang wala lang. So sweet po ito, ma'am? Sweet, opo. Pwedeng tikman? Siguro po. Okay. So ma'am, dahil 3 years mo itong inaalagaan, so more or less expert ka na sa pagtatanim ng sampalok. Ay, opo naman. Okay. Ano ma'am ang mga pinaka-importante na dapat matutunan muna
even before mag-start ng Sampaloc Farm? Ano po, kailangan po yung gagawin mo gusto mo talaga. Okay. Kasi kung wala po sa puso yung gagawin mo, yung umpisa ka lang, gi-give up ka talaga eh. Kasi unang-una iisipin mo, 5 years? 5 years. Wala akong income sa Sampaloc. Oo. Pero kung ang mind mo, sir, yung mindset mo, yung future, na pagdating ng araw, ikaw lang yung meron nito, ibig sabihin, talagang, kumbaga sabi nga nila, kung may product ang Thailand, di may product ang ano? Oo. Diba? Industry sa kanila doon eh. Industry Diba, sa sir? kanila yung tamarind. Lahat ng grocery nila. Di ba? Ang gaganda ng Sir, packaging. wow. Iba-ibang form, may pahaba, na andun pa yung, di ba? Yes. Merong may shell, merong nakaprocess, iba-iba, ang dami talaga. Yes, sir. At saka, sir, di ba, pag try nyo sa Lakeshore, sa gasoline station, May nakikita ako doon. try nyo pong bumili kung magkano ang Mahal. per kilo. Mahal, di ba? 500. Yung sweet yon. Sweet? Ito yon. Opo. Wala na siyang asim. Pero Sampaloc pa rin. Sampaloc. Sige, ma'am. So, ano ba yung potential na nakita nyo dito or in-explain sa inyo ng Pampanga State, Pampanga State Agricultural University. Okay. Ano po, yung sa sweet, ang sweet po kasi, ano po yan, sir eh. Yung potential niyan, pag yan namunga, dito pa lang sa local po, mabibenta mo na yan. Mabilis po yung mabenta. Ang sour naman po, actually, nag-visit na po sa akin ang Unilever, Sunrich Company. Si Sunrich po kasi siya yung kumukuha ng mga sour tamarind na tonelada po eh. Ganun ang pagkaka-explain. Kasi yun po yung ginagawa nilang Sampaloc mix. Yung mix, yung pang sinigang. Opo. So, ibig sabihin sa market, wala akong problema. Pwede ko siyang ibenta sa kanila, sa Sunrich Company. Pwedeng i-process ko. Nasa sa akin ikaw po. ang gagawa ng sarili mong brand. Okay. Ano po ang potential na diretsoy na natin? Income. Income? Actually, doon po sa income, hindi ko pa... Oo. Hindi ka pa nagpe-pencil, hindi ka pa naglalatag. Opo. Kasi ang gusto kong talaga, madali po i-compute yan kung halimbawa yung matured na yan, ilang kilos ba ang pwede niyang mabunga. Pero yung nagbigay ba sila yung state ng study up to how many kilos ang kayang ibunga ng, let's say, 5 years old na Sampaloc tree? Sa pagkakaano ko po noon, nung time na nag-uusap po kami, ang isa pong ganito kaya niyang mamunga po parang ng 30 kilos. 30 kilos. Pag pahinugin mo, times 500 din agad. Kung ibebenta mo na doon sa Lakeshore. Diba? So magkano na yun po yan? 30 times 500. 15,000. 15,000 sa isang tree. Apo. Na 5 years old lang. Ilang trees ang pwede mong itanim in 1 hectare, ma'am? Ito po kasi, sir, ang nakatanim po dito, nasa parang 150 na peraso. So, 15,000 times 150, sir. Ano yun? 2 million ba yun? Hindi Times 150 po Ayaw maniwala no? Yun walang processing. Wala po. Wala, di ba? At pwedeng dyan lang sa ilabas mo lang, mabibenta na yon. Pero yung ipoprocess siya, gagawing candy or mas malaki yan. Actually, sir, ang ginagawang candy, yung sour. Yung sour ang ginagawang candy. Eto wala kang gagawin dito. Talagang fresh na, yung ripe na ibebenta. I see.
Kuminsan, sir, umaabot pa siya ng 600. Interesting. So, kaya po, dito ko lang po siya itinanim. Kasi po, eto kasi minsan ninanakaw ng mga, siyempre, sobrang luwag po, kundong ko po iba to, di ba? Parang eto, pwede mong pangkain. Ikot ka na lang, pwede ka na, tapos benta mo siya, ano. So, hindi talaga ito yung pinaka-market ko po. Yung sour talaga. Yung sour talaga. Eto, bonus na lang po to. So, may idea, kahit idea lang, doon sa sour, mga magkano ang, pag nag-harvest ka na? Kapag mag-harvest na po ako. Anong sinasabi sa inyo ng buyers? Ang sabi po ng Pampanga State University, kapag ang kumuha po kasi sa akin is yung si Sunrich Company, parang, syempre sir, ano kasi yan eh, bultuhan eh. Parang ang per kilo nila, mababa rin. Mababa din. So parang ang lumalabas, sinasabi nila, ang per kilo nila, pwedeng nasa 20 pesos, 30 pesos, ganyan. Depende. So, pag pre-process ko naman kasi sa sir, doon talaga ako kikita ng malaki. So, it's the same thing, na value adding talaga yung key. At least, from the start, na alam nyo na yun na ganun dapat para kumita. Nice po. Okay, ma'am. So, going to the cultural management, kung nakita na natin yung potential ng Sampaloc, ano yung meron bang ideal na place where to grow, saan pwedeng magtanim ng Sampaloc? Ano po, ang Sampaloc po kasi actually low maintenance po yan. Pero mas the best po siya yung ganitong lupa, sandy loam. Ayaw po kasi niya ng matubig. Matubig, okay. So, etong lugar po kasi namin, since pinatubo po kami, init sir, so gustong-gusto niya yung ano. Ideal, itong lugar na to. So, sandy loam, mainit, hindi kailangan mataas na lugar? Pwede rin po. Pwedeng mataas, pwedeng mababa. Opo. Basta wag lang mababaha. Yes. Ayan, wag lang mababaha. Okay. So, yun yung mga lugar na pwedeng tamnan. Opo. Hindi pwede sa mga malalamig na lugar. Hindi po. Hindi. Kailangan talaga mainit. Okay. Summer crop talaga siya. Okay, ma'am. And then, pag nagtanim ka, ano ang land preparation? Actually, nung tinanim lang to sir, binungkal, nilinis. Linisin mo lang yung paligid niya. Opo. Tapos, binungkal na ganyan. Itinanim mo na siya, tinakpan, that's it. Wala nang mulching, wala na. Diretso na. Basta ang pag inalagaan mo, syempre sir, parang bata yan eh. Pag maliit, kailangan syempre tubig. So kailangan, nung panahon nga po nito sir noon, yung tubig, sinasakay nga namin sa kulong-kulong para makapunta kami doon sa dulo nito. Tubig lang po, tubig. Ganun lang. How many times ka magpapatubig para doon sa mga malilit na siguro po pag pag ganitong summer, kailangan sa isang buwan, parang 3 times lang, 4 times. Talagang basta hitik pag mo, basang-basa po siya. Basang-basa rin naman talaga siya. Opo. Tsaka wala siyang fertilizer. Wala rin. Ang fertilizer lang po sa maliit, pag isang beses lang po sa isang taon, pag yung tag-ulan. Anong klaseng fertilizer po yan? Ang nilagay po namin is complete. Complete. Etong malaki na, may potash and complete. Combination na siya. Okay. So, tuwing kailan ang fertilization? Pag mas maganda po pag rainy season. Onset of rainy season. Okay. Ngayon, hindi po pwede. Kasi sobrang dry, lalo pong masisira ang So, once a year lang ba? So, twice a year? Pwede pong twice. Pero basta sir, kailangan, pag nag-fertilize ka, anuhin mo ng tubig. Ng tubig. Sagana. Pero yung mga ganito sir, ang sabi ng PSAU, kahit once a year na lang po. Ang fertilization. Okay, so walang peste? Wala po. So, walang insecticide, fungicide, pesticides? Isang beses lang kami nagkaroon noon. Pero, ang nilagay lang namin, sir, parang yung vitamins na lang,
Pero wala, kasi nga sabi nila, matibay ang, Mm-mm. mas matibay ang sampalok kaysa sa mangga. Oh. Low, very, very low Sobrang maintenance. low maintenance. Hindi naman siya plant and forget. Hindi po. Hindi naman. Pero pag nag-establish na siya, pwede na. Plant and forget na. Okay. So, ano po ang planting distance? Ito po, para maging integrated, ano siya, para matamnan mo in between, pwede ka sa 5 meters o 7 meters. 5 by 7? Or 7 by 7, 5 by 5? Paano ba ang size nito? 7? 7 by 7. 7. Apo. Para meron kang ma-harvest kasi nga you will wait for 5 years bago ka mag-harvest sa ano. Yes. So even during the time na dumating na yung 5th year, still kaya mo pa rin mag-intercrop? Pwede po. Pwede pa rin. Kasi sir, ang sabi sa akin ni PSAU, ipuprune mo kasi din to kung ano yung gusto mong height. Speaking of that, lately nanggaling ako sa Taiwan. Yes. Lahat ng puno nila walang malaki. Pinuprune nila. Lahat. Kung ano yung height ng worker, Apo. ayun na yung taas ng puno. Oh, yun po. Lahat. Pati mga mangga nila, ganyan nakalalaki ang puno. Ganyan lang kalaki. Puro pa ganun. Yes, sir. So pwedeng ganun ang gawin dito. Po, ipuprune talaga siya. Ngayon, hindi pa nila ina-advise. Kasi na masyado pang maliit. So, yung ang explanation nila, yung magto-12, Mm. di ba, yung pag ano ng 12, yun ang ikakat mo lang siya. Sa taas. Oo. Kasi ang gusto nila, dapat maging para siyang umbrella na Paren. Oo. Mm. Para pag nag-harvest ka, eto, ganito ka Ito lang, lang, nakatayo. pitas-pitas ka lang. Kasi ang problema mo po, sir, di ba, pag malaki, manpower. Yes. Manpower. Oo. Management. Harvest. Di ba? At ang difference po ng sweet and sour, ang sweet po talagang medyo maliit lang talaga siya. Smaller tree. Aha. Hindi kagaya ng sour, pag nandun po tayo sa other side mamaya, makikita Mas niyo matatangkad talaga. siya. So pati doon sa sour, hindi ka pa nakatap prune. Wala pa. Hindi pa po. So, ang sabi po sa akin, baka, etong 2024. Magta-top prune na. Oo. Kasi yung iba ilang years matatang- na yan? 4. 4 years. So 4 years from transplanting, top pruning. First, top pruning lang talaga. Oo, top. Yan lang talaga ang kailangan. Ano po ma'am ang mga importante about Sampalok. sampalok? Actually, wala na, sir. Hihintayin mo na lang talaga siya. Yan na lang. Oo. Maghintay ka na lang ng Maghintay na income. lang. Hintay ka na lang ng malaking income. Ang malaking problema lang talaga namin dito, sir, ngayon, is tubig. Tubig. Yun ang malaking expenses namin. Kasi, Hindi ka pwedeng mag-drip irrigation sa kanya? actually, Yung bubuksan mo lang para pwede naman po. Nasa ano na po Nasa kami ano na ngayon. yan, Oo. nasa inyo na yan. At saka yung solar water pump. Yan, Opo. Nasa ano na rin ako. Process na po ako nun, malapit lahat. na, Opo. Kasi po, kung sampalok lang sana, kahit wala po ako nun, okay lang. Kasi makakasurvive sila. Yes. But Kaso yung meron mga, po akong mga mga cash crops mo. mga crops, agricultural crops. Kasi po, once na na-accredit na ako ni ATI, hahanapin niya to. Nasaan ang mga crops mo? So, kailangan meron ka. Interesting. Kakaiba. Siguro, sir, pagbalik mo sa susunod, after 2 years, Million ba, ma'am? million ba pagbalik natin? Okay, ma'am. Pwede nating silipin yung ano? taas? Taas? Sige po. Okay. Doon pa tayo, sir. What do you think? Bakit hindi popular yung sampalok farming? Kasi, Kung andyan yung potential. kasi po, kagaya po na nabanggit nila kanina, bago lang po kasi nila ito, yung mga grafted po natin. So, sir, di ba nakita mo ang puno ng sampalok kung gaano kataas? So, parang, Yeah. sir, doon pa lang, pag hinarvest mo yung ganong kataas, ano ang kailangan mo? Tao, manpower. So, tapos bibilhin nila yung sampalok ng magkano lang. So, ngayon po, parang, actually, sir, pumunta nga ang Cagayan farmers dito, dinala ni PSAU, tsaka ni Unilever, Cagayan Farmers and Batangas Farmers Association. Gusto nilang ipakita etong sampalok na pwede tayong magtanim ng mga grafted para
Di ba sir, kagaya nga ni sinabi mo sa Taiwan, pinipitas mo na lang. Yun ang gusto nilang i-introduce. Kaya lang po, ang problema, yung mga ating mga traditional farmers, hindi sila, Sumusunod. hindi ang katwiran nila, paano kami kikita dyan? Ang liit. liit. Paano mamumunga ng marami yan? Parang ganun. Kasi hindi paramihan ng bunga, paramihan ng maitatanim at paliitan ang gastusin. Opo. Kaya ngayon pala, kaya nga dito po ngayon, gusto ko i-introduce. Dahil ako po, since ito talaga yung gusto ko, lahat sana ng mga farmers, kahit magtanim po sila sa backyard nila. Kasi kung ilang piraso lang po yan, kung lahat po ng ang dami-dami po ng sampalok. Oo. Ma'am, meron ka pang hindi, meron pa tayong hindi na-discuss na potential ng sampalok. Siguro pwede to doon sa sour sampalok. Yung talbos, Yes, alam ko. ang mahal sa Balintawak niyan per kilo. Ang mahal. At ang hirap maghanap. Totoo, sir. Ang hirap maghanap. Ang, Another thing, yung bulaklak. opo. Binibenta rin yun. Diba, nga po. Yan sa mga Sa sinigang. yung chicken na Oo. sinigang. Tapos sa mga kambing. Dito daw kinasal sa Specialty. Wow. Sir, ito po yun. Yan yung mga sour ko po. Yung malalayo na yun. Opo. Yung nakalinyang gano'n. Opo, nakalinya. Hanggang dulo po yan. Tapos other side din po yun nandoon. Hindi na natin pag pumunta po tayo dun, sir, makikita niyo yung mga sour. Lapitan lang natin konti. Sige po. Ibilad natin si ma'am, tapos picturean mo. Actually, sir, nga nakalimutan kong banggitin. Oo. Kung gusto mong talbos lang ang kukunin mo, ang Oh. distance mo ng tanim dapat 2 meters. Mas maliliit. Yes. Talagang ano yun, sir? Pitas lang yun. Ano Kasi lang hindi ng mo na ano. palalakihin. Opo. Tuloy-tuloy na yun na Opo. tuloy-tuloy naman ang irrigation nun. Opo. Walang bunga dapat. Walang Puro bunga. talbos, Puro talbos, talbos. talbos. Actually, sir, nandun din ako sa process na ganun. Kaya lang ang problema ko ngayon, sir. ma'am. Wala na ako mapagtamnan. Wala ka nang mapagtanong. Okay lang. Alam mo sa Balintawak, Oo. ano yun? Parang hot cake yun. Oo. Pagdating nun, Balintawak, sir. ubus ka agad. Sus, kung binigyan mo ako ng good idea, sir. Parang ang gagawin ko na yata dito, yung isang part yata, puro Talbos. tatamnan ko na lang siya ulit. Maraming farmers tayo na na-discover na rin na maliit lang kasi pang talbos. May gumagawa na noon. Pero marami pa rin yung yung malalaking old trees na tinatalbosan nila. Kaya hirap sila kasi nga ang hirap pag lalo umulan ganyan. Opo. Madulas hindi sila makapagtalbos. Ito Ayan, sir. Sour po lahat yan. Ito yung sinasabi ko, sir, sa'yo noon, na secondary deck, na pataas. Kala mo, taas-taas po nito bundok. Tapos, grader, loader, pinatag. So asan po yung ito yung Ito yung pinoprotect? dike. Opo. Ito yung river. Actually, malayo pa po. Malayo pa. Malayo naman. Kaya lang, syempre, alam mo, sir, nung panahon ng pinatubo, lahat takot. Oo. Kasi nga baka mawala ang aming barangay. Nilagay ito, secondary dike ang tawag nila. Ayan, sir, hanggang dulo po yan. Dire-diretso. Pag lumaki naman, parang parang park. Opo. No? Opo. Kaya mo, sir, tingnan mo naman paano mo didigan yan noong araw. Wala naman kami patubig dito. Hirap din, talagang sakripisyo. Alam niyo ang Ilang hektarya ito mo? 11.7 po. Yung buong property. Opo, hanggang dulo po doon. Kasi ang cut po, sir, ng lupa, pahaba. Pahaba. Oo. Tapos diraanan ka pa talaga ng ng dike yung property mo. Ayan po. Ganda. So ang proper time to transplant ay during rainy season. Opo. Para hindi ka naman problema sa... Problema. Ngayon, sir, pag di ka nagtanim, wala. Oo, may laman na sa pan. Ayan yung sinasabi ko, sir, ninanakaw yan. Ano na ako yan? Oo. Kasi, sir, ang mga katabi ko, mga katutubo. Yan, mga yan, mga katutubo lahat. Dapat may signage ka. Wag mamitas, nakakamatay. Nung araw nga, sir, walang dito. Kasi dito nga kami lumaki dahil sa lolo. Wala to, wala ka makikita nga to. Puro talahib lang. Puro talahib lang.
Pero ngayon, ang solar nagtayuan, Aboitiz, Solar Santa Cruz, NGCP. Malapit Opo, na kaya natin. andyan na po yung mga line po nila. Oh. Pwede kang mag-solar pump. Yes, sir, yung ano mo ng diesel, talagang ubos. Ubus na. May sarili ka ng park, oh. Ano to, ma'am? Ano po, dito po kasi ako kami nag-celebrate ng 25th wedding anniversary nung December. So, gabi po yung aming celebration. So, dito po. Part ng ano to, ng Opo. aisle. Opo. Barang aisle, ah. Sobrang dry dito, no? Opo. Pinatubo po kasi, sir. Imagine mo ito, buhangin. Kaya, sir, pag nagdilig ka, absorb agad. Agad. Yung ano. Kailangan damihan mo ng tubig. Hindi pwedeng yung dilig na. Tingnan mo, sir, eto. Actually, sir, nakapagtanim din ako ng bamboo, kawayan tinik. Kung mapapansin mo. Ito kasi mga bago to eh. Hanggang baba, hanggang dulo yan. Pero etong side na to, malalaki na po yan. Mga 2 years na po Nabuhay na yan. to, Buhay na po yan. Kaya lang dry lang po talaga tayo ngayon. 2,000 na kawayan tinik ang tinanim ko po dyan. Ginawa kong fence. Pag lumago yan, wala ka ng problema. Opo. Sa kapitbahay. Nanakawin nila yung labong. Correct. Totoo, sir. Ano na yun, sir? Picturean mo nga si ma'am dito. Doon sa labas. Ay, sa ano? Magpag-group picture na lang dito. Oo. Lahat tayo. Oo. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.